Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan. 3 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-27 sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kahit mahigit 2 taon pa bago matapos ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsisimula na ang pagposisyon ng mga politiko para sa 2028 presidential elections kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Si Naga City Mayor Leni Robredo ang maaring nakikitaan ng potensyal ni Pangulong Marcos Jr. na maging malakas na pantapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, marahil dahil wala pa sa mga kaalyado ng administrasyon ang may malaki ang tsansang tumalo sa vice-presidente, kaya naghahanap si PBBM ng mga maaring alternatibong kandidato na kanyang susuportahan. Sa katunayan, maaring nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang dalawa nang bumisita ang Pangulo sa Naga City nito lamang weekend. Nauna naman na itong itinanggi ng Pangulo. Walang nakikita malakas na kandidato ang administrasyon. So maaaring maganap ito outside the administration. At ang pinakamalapit ay ang mga dilawan na pinklawan ng mga political leaders. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. We have been planning this for a few months already because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. We did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Hataw Balita ngayon. Matagal na umanong may impormasyon si Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court at kung ano ang ginagawa noon sa bansa. Ito ang inihayag ng pangalawang Pangulo matapos ang paglalabas ng joint affidavit na ilang dating miyembro ng Philippine Marine Corps kaugnay ng kanilang nalalaman sa nasabing ugnayan. Sa nasabing affidavit, nagpahayag si Vice President Duterte ng paghanga sa katapangan ng mga dati umanong security personnel ni former Congressman Zaldico. Ayon sa kanya, naglakas loob ang mga ito na ilantad ang kanilang mga nalalaman, mga impormasyon, anumang oras ay hindi maaring isantabi o ipagwalang bahala. Lalo na at pinatutunayan ito ang nauna ng babala ni Vice President Sara kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa operasyon ng ICC sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Magiging maingat na ang National Unity Party o NUP sa pagdidesisyon kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Speaker Ronnie Puno, hati rin ang pananaw ng partido kaugnay ng usapin. Ito ay kasunod ng inilabas na pahayag ng NUP gabi ng Miyerkules, February 25, kung saan nakasaad na kung walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makakapagbago sa batayan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte, malamang ay hindi ito susuportahan ng NUP. Ngunit paglilinaw ni Deputy Speaker Puno, hindi ito ang posisyon ng buong partido, kundi ng mayorya ng kanilang mga miyembro na kinausap niya. May sariling desisyon din anya ang bawat NUP member at boboto batay sa konsensya. No, this is not the party stand. This is just the consensus of the ones that I have talked to. So the tendency now or the direction now
is that we probably will have parang a conscience vote. So that's why we're being very careful about it. Again, everything has to be based on evidence. Hataw Balita ngayon. Tuluyan na ang inalis sa komiteng kanyang kinabibilangan. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay kay Senate President Vicente Soto III matapos ang halos 3 buwan ng pagliban ni Senator Bato sa Senado. Ayon sa Senate leader, ihahalal na lang ang papalit sa iba pang natitirang mga komite kung saan siya miyembro. Paliwanag ni Senator Soto, sumusunod lang sila sa Senate rules kaugnay ng bilang ng non-attendance o pagliban ng mga miyembro sa isang komite. Kaugnay naman ng reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa, sinabi ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson J.V. Ejercito na nakatakda na rin ang pagsasagawa ng inisyal na pagsisiyasat sa mga naihaing ethics complaint sa komite. Sa text message, kinumpirma ni Senator J.V. na isang conference room ay tinalaga ni Senate President Vicente Soto III na gamitin ng komite. Nakatakda na itong gawin sa ika-4 na Marso alas 10 ng umaga upang mapabilis ang pagpupulong sa pinakamaagap na panahon. Hataw Balita ngayon. Samantala, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang joint affidavit ng 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Sa sinumpang salaysay ng mga ito, nakasaad na mga dati silang security aide ni former congressman at ngayon fugitive na si Zaldico at nag-deliver umano ng maletang pera sa iba't ibang politiko. Ayon kay Attorney Levy Baligod, walang ibang ahensya ng gobyernong maaring humawak ng affidavit kundi ang ombudsman upang maisagawa ang mga karapat-dapat na aksyon para rito. Ayon sa Office of the Ombudsman, dadaan ang isinumiting affidavit sa tamang proseso. Ngunit sa ngayon, hindi pa ito may tuturing na verified complaint para magsagawa ng formal proceedings. Sa ilalim muna ang mga dokumento sa standard evaluation process, kabilang dito ang pagpapasya kung sufficient in form at substance at may mga sapat na batayan upang magsagawa ng investigasyon. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang pinakamalaking unilateral exercise ng Philippine Army at Combined Arms Training Exercise o CATEX, Katihan. Ito ay bilang paghahanda sa mas malalaking pagsasanay na lalahukan naman ng hukbong katihan ng Pilipinas ngayong taon, gaya ng Salaknib at Balikatan exercise sa mga susunod na buwan. Ayon sa Philippine Army, ang pagsasanay na ito ang aktwal na pagpapatupad ng kanilang land defense concept bilang suporta sa mas malawak na comprehensive at archipelagic defense ng Pilipinas. Makikita din dito ang kakayahan ng Combined Arms Brigade. Ibig sabihin, iba't ibang unit tulad ng infantry, artillery at armor ang sabay-sabay nakikilos sa iisang operasyon. Lalahukan ito ng halos 4,000 sundalo at isasagawa ang mga pagsasanay sa Northern Luzon. Kaya meron tayong involved na mga special enablers, no, na mga units na nakatouch dito sa 5th Motor Brigade to effectively test yung ating capability pagdating sa Combined Arms Brigade operations. This kind of operation will project us and deploy our forces to different scenarios in the combat operation. So that's why this is very important for us. Hataw Balita ngayon. Tinanggal sa pwesto ang 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG na kasama sa pre-departure inspection team na lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan noong January 26, 2026.
Bunso nito sa kanilang kabiguang magsagawa ng verification sa aktual na bilang ng mga pasahero at tamang load line markings ng barko na pawang mga kritikal na hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa paglalayag. Kabilang sa inalis sina Petty Officer First Class Sahal Toraini, Petty Officer Third Class Khalid Asmawil, Petty Officer Third Class Alyazar Muyong at Apprentice Seawoman Maria Anawi. Demotion naman ang inabot ng isa pang tauhan ng PCG na si Petty Officer Gestoni Barreto. Samantalang suspended without pay sa loob ng 1 taon sina Lieutenant Commander Tristan Jenner Herediano at Lieutenant Jason Pagbonokan na nagsilbing Station Commander at Acting Station Commander sa Zamboanga City. The station commander for his inefficiency in the conduct of his official functions and duties. He is suspended for 1 year without pay. The team leader of the boarding team for gross neglect of duty is dismissed from the service without honor. This is not merely a dismissal, but this is dismissal without honor. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Social Security System o SSS na wala silang ipatutupad na pagtataas sa contribution ng kanilang miyembro sa kabila ng pagtaas sa natatanggap na pensyon. Ayon sa SSS, ngayong taon hanggang sa susunod na taon ay makatatanggap ulit ng 10% increase. Sa Setyembre, ang retired at disabled pensioner, habang 5% na dagdag sa buwan ng pensyon naman para sa death o survivor pensioner. Kung susumahin mula 2025 hanggang 2027, aabot sa 33% ang dagdag sa retirement o disability at 16% para sa death o survivor na mapapakinabangan naman ng nasa 3.9 million na mga pensioner sa bansa. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kanilang reserve fund na umabot naman sa 1 trillion pesos noong 2025. Because of this good performance, yung ating release ng second 10% ng pension would be and the third tranche would be secured. On top of that, because of the fantastic results of the SSS is able to come up with more programs that will benefit its members. Patuloy po kayong kumantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:21 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po ang Radio Mobile Booth sa MCGI Charity Center na matatagpuan sa Marikina City. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Naniniwala si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi nagtutugma ang argumento ng prosecution sa mga pinresenta nitong mga dokumento noong unang araw ng confirmation of charges. Ayon pa kay Panelo, ang pinangahawakang dokumento ng prosecution na umano'y nagsasabing may murderous intent ang dating Pangulo sa kanyang war on drugs ay siya ring dokumentong nagsasabing ang utos ng Pangulo ay gawin ang pag-aresto ng ayon sa batas. Binigyan din niya na sinunod ng pulisya ang rules of engagement sa kanilang war on drugs operation. There is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there is a plan to kill. And that was the document circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. And yet the very document says that you should effect the arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Calvin was saying
you're presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. Hataw Balita ngayon. Nasiyahan si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa naging presentation of argument ni Attorney Nicholas Kaufman bilang depensa sa kaso isinampa sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May hataw na balita si James Hilario. Bakas sa mukha ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nasiyahan siya sa mga argumentong inihain ni Defense Counsel Nicholas Kaufman sa harap ng International Criminal Court o ICC laban sa mga binitawang pahayag ng prosecution sa unang araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Panelo, kitang-kitang pinag-aralang maigi ni Kaufman ang bawat dokumento at mga talumpating iprinisinta ng prosecution at hinimay niya ito sa korte. Attorney Kaufman did not disappoint me. He made a thorough research on the case. He read the documents, the particular documents that the prosecution used against the president. Anya, binigyang diin ni Kaufman kung paanong pinili lamang ng prosecution ang mga sensational na salitang ginamit ng dating Pangulo sa kanyang mga talumpati at hindi ang kabuuan ng mga ito. And he pointed out the fact that the prosecution has been lifting only salacious, to use his word, part of the speech. When in fact, if you read the entire speech, it exonerates the president. Ayon pa kay Panelo, ang pinanghawakang dokumento ng prosecution na umunoy nagsasabing may murderous intent ang dating Pangulo sa kanyang war on drugs ay siya ring dokumentong nagsasabing ang utos ng Pangulo ay gawin ang pag-aresto ng ayon sa batas. There is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there is a plan to kill. And that was the document, circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. And yet the very document says that you should effect the arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Kaufman was saying, you are presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. Samantala, dinipensahan naman ni Panelo si Kaufman sa sinabi nitong hindi maaring tawaging crime against humanity ang ginawa ng dating Pangulo dahil hindi naman buong civilian population ang nasawi. Well, that's very true. It's not the entire. Can you imagine 110 million Filipinos? If you will follow the prosecution's theory, Mr. Duterte, when he declared war on drugs, he was targeting the entire population. As correctly pointed out by Attorney Kaufman, it was only limited to those perceived to be or suspected to be criminals. Binigyang diin ni Panelo na bagamat may mga nasawing sibilyan, marami ring namatay na miyembro ng pulisya na tila hindi nabibigyang pansin ng ilan. How will you explain that there are more than 100 policemen killed during police drug operation? More than 100 also, and the record will show that, have been seriously injured. If it is true that these people were killed senselessly, defenseless, how would you explain that? So, paano napatay itong mga pulis na ito? Paano ito nasugatan? Kung walang, according to the prosecution, never na naglaban. Talaga may mamamatay pag you're involved in a drug syndicate and you're addicted to it. Talaga may hindi ka susuko ng peacefully. Talagang lalaban at lalaban. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Simula naman sa darating na Abril, maaaring singilin na ng dobleng buwis ang mga turista sa Barcelona na aabot hanggang €15 bawat gabi.
Ito ay matapos aprobahan ang pagtaas ng tourism tax sa lungsod. Layo ng hakbang na ito na mabawasan ang sobrang dagsa ng mga bisita at makatulong sa pagpopondo ng abot-kayang pabahay. Ito ang wahataw na balita ni Val Onia Jr. Upang tugunan ang patuloy na pagdami ng mga turista bawat taon, nagpasyang itaas ng mga otoridad ng Barcelona ang tourism tax na maaring umabot sa €15 bawat gabi kada tao. Inaasahang ang malilikom na dagdag na buwis ay ilalaan sa pagpupondo ng mga proyektong abot-kayang pabahay ng pamahalaan. Inaprubahan ng Parlamento ng Catalonia ang batas na magdodoble sa buwis na sisingilin sa mga uupa ng mga holiday rental accommodation. Mula sa kasalukuyang €6.25, tataas ito sa €12.50 bawat gabi. Simula Abril 2026, ang 2 tao na mananatili ng 2 gabi sa isang 4-star hotel sa Barcelona ay maaaring magbayad ng humigit kumulang €45.60 na dagdag sa kabuuang gastos. Samantala, ang mga panauhin sa 5-star hotels ay maaring singilin ng hanggang €15 bawat gabi habang ang mga cruise passenger ay patuloy na magbabayad ng humigit kumulang €6. Matatandaang matagal nang kinakaharap ng mga otoridad sa Barcelona ang mga protesta ng mga residente na nagsasabing ang pagdami ng turista ang nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng pabahay dahil sa paglaganap ng mga short-term rental. Dahil dito, isang kapat ng malilikom na pondo mula sa dagdag na buwis ang ilalaan ng pamahalaan upang tugunan ang krisis sa pabahay sa lungsod. Sa kabilang banda, nangangamba ang mga may-ari ng hotel na maaaring maapektuhan ang dating ng mga bisita, na sa kasalukuyan ay umaabot sa halos 15.8 milyong turista kada taon. Habang may ilang turista ang nagsasabing hindi makatarungan ang dagdag na gastos sa buwis, may mga residente naman ang naniniwalang makatwiran ang pagtaas nito kahit hindi ito ganap na masolusyonan ang krisis sa pabahay. Val Onia, humahataw sa balita ngayon. Bumaba ang bilang ng mga bagong panganak sa Japan noong 2025 batay sa datos ng kanilang health ministry. Nasa higit 705,000 lang ang bilang ng mga bagong ipinanganak sa Japan noong 2025. Ito ang ika-10 taon ng sunod-sunod na pagbaba ng bilang ng mga bagong panganak. Bunso nito ng tumataas na cost of living dahil sa inflation, gayon din ang mas dumaraming nagpapakasal na mas pinipiling magkaanak sa mas matagal na panahon. Hataw Balita ngayon. Tinawag naman na disinformation ng France ang naging pahayag ng Russia na humihingi umano ang Ukraine ng nuclear weapons mula sa London at Paris. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ng Russia na mas magiging pabor si Ukraine kung magkakaroon sila ng nuclear bomb o dirty bomb. Nanindigan ng France na nananatili ang kanilang panghahawak sa kasunduan o treaty na huwag gumamit ng nuclear weapons. Hataw Balita ngayon. Sumabog ang isang mad volcano sa San Juan de Uraba sa Antigua, Northwest Colombia nitong Miyerkules ng hapon dahilan upang magpatupad ng precautionary evacuation ang mga otoridad. Ayon sa opisyal, walang naiulat na nasugatan, ngunit ilang residente ang pinalikas. Nasira ang ilang kalsada patungong Siete Vueltas habang may mga hayop ding naiulat na namatay matapos ang pagputok. Makikita sa mga kumalat na video ang malaking apoy at makapal na usok sa ninang pagliyab ng mga gas tulad ng methane na karaniwang kasama sa pagbuga ng mad volcano. Patuloy ang assessment ng mga emergency team sa lugar at pinayuhan ang publiko huwag lumapit sa bulkan bilang pag-iingat. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, February 27, 2026. Panoorin po natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa.
Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw, February 27, 2026. Ngayong araw, wala po tayong binabantayan na sama ng panahon, LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. At wala din po tayong inaasahan na mabuo na sama ng panahon within the next 4 to 5 days. Ngunit patuloy pong umiiral itong easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa. Tanong po ng iba, posible pa po bang bumuso ang amihan? Yes, possible po. Bukas hanggang sa linggo, maaari pong umihip uli ang amihan at ang maaapektuhan na lamang po nito ay ang extreme northern Luzon area. Kaya ngayong araw, inaasahan po natin na magiging mainit at malinsangan sa buong Pilipinas. Posible po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na panahon. Ngunit posible pa rin po yung mga thunderstorms o yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan mainit po dito sa may Tuguegarao 22 to 33 degrees Celsius, sa may Legazpi 24 to 31, sa may Metro Manila 23 to 31 at sa may Lawag naman 22 to 31 degrees Celsius. Mas mababa naman po yung temperatura dito sa Tagaytay at sa Baguio. Sa Tagaytay po 22 to 29 at sa Baguio naman 16 to 24 degrees Celsius. Dito naman po sa Palawan, Visayas at Mindanao, ganun din po ang ating panahon at inaasahan nga po natin magiging matindi po ang sikat ng araw, no? Kaya magdala po tayo ng mga payong at tubig panangga po sa matinding sikat ng araw at posible nga po yung mga pag-ulan pa rin pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura dito po sa may Kalayaan Islands at Puerto Princesa 26 to 31, sa may Iloilo, Tacloban at sa may Cagayan de Oro naman 24 to 31 degrees Celsius, sa may Cebu 25 to 31 degrees Celsius at mainit nga po dito sa may Zamboanga at sa may Davao 25 to 32 degrees Celsius. Para sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning kaya't malayo din po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, ang ating sunrise po ay mamayang 6:14 a.m. at ang sunset naman po ay mamayang 6:04 p.m. At napanood po natin nag-update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Magandang umaga po at maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy po kayong umandabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Muli na namang pumutok ang Bulkang Kanlaon matapos itong pumutok kagabi sa Negros Island. Nagbuga ng makapal na abo at mga maiinit na bato na ikinabahala ng mga residente. Sila Lane Moreno, humahataw. Pumutok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island bandang alas 7:04 kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, isang moderately explosive eruption ang naitala na tumagal ng humigit kumulang 2 minuto. Kasabay nito ang pagbuga ng makapal na plume na umabot sa 2,500 meters ang taas. Batay sa mga larawan at video na kuha ng mga netizen, makikitang may mga umiilaw o umaapoy malapit sa bunganga ng bulkan. Ayon kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Sibacolcol, hindi ito lava, kundi mga incandescent ballistic projectiles o mga maiinit na batong ibinuga mula sa loob ng bulkan. Mapanganib ang mga ito kapag tumama sa mga pananim o ari-arian dahil maaari itong magdulot ng sunog. Dagdag pa ni Bacolcol na nanatiling posible ang mas malakas na pagsabog at ang pagtaas sa Alert Level 3 depende sa mga susunod na pagmamatsyag. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense, nakaranas ng shockwave ang ilang lugar sa Negros Island, kabilang ang La Carlota City, Himamaylan City, Bago City, Binalbagan, La Castellana at San Enrique. Inula naman ng abo ang mga bayan ng La Castellana, La Carlota, Pontevedra, San Carlos City at Hinigaran.
Nasa 50 pamilya na nakatira malapit sa bulkan ng lumikas at kasalukuyang nasa mga evacuation centers. Pinayuhan din ng mga residente na manatili muna sa loob ng kanilang mga bahay dahil sa pagkalat ng abo at amoy ng asopre at magsuot ng face mask kapag kinakailangan lumabas. Suspindido rin ang mga klase ngayong araw sa Caloocan City, La Carlota City at Bayan ng Isabela. Ngayong buwan, ito na ang pangalawang beses na pumutok ang bulkang Canlaon. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Muli nakapagtala ang DOST PHIVOX ng pyroclastic density current o USON sa bulkang Mayon kahapon naman ng 10:15 ng umaga, February 26. Kaugnay nito, nananatiling nakataas alert level 3 ang bulkan na nangangahulugang may posibilidad ng mas malalakas na pagputok. Mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa itinakdang 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng karagdagang pagsabog, pagguho ng lava at biglaang pagbaba ng uson. Hataw Balita ngayon. Muling nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa pag-ulang dala ng shear line. Sa Cagayan de Oro City, nilinis ang mga daanan ng tubig at drainage system bilang pangontra sa pagbaha. Habang sinimula na ang paglilinis naman sa mga gumuhong malalaking boulder sa Mati City. Si Alan Manansala, humahataw. Sa Misamis Occidental, nakaranas ng pagbaha ang Ozami City kahapon matapos ang walang humpay na pagbuhos ng ulan na naranasan sa lungsod. Umapaw ang tubig sa mga pangunahing kalsada gaya ng Zamora at Paruhinog. Binahari ang barangay Banyadero sa naturang lugar. Maging sa Todela Aluran Road, binaharin kaya naantala ang biyahe ng mga sasakyan. Sa Misamis Oriental, patuloy ang paglilinis ng city government sa drainage system sa Kauswagan National Highway sa Cagayan de Oro. Ito ay upang matanggal ang mga bara at maibalik ang maayos na daloy ng tubig. Layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang pagbaha sa lugar lalo na sa mga panahong malalakas ang pag-ulan at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa kahabaan ng kalsada. At sa Davao Oriental, sinimulan na ang clearing operations sa mga delikadong boulder o malalaking bato matapos itong gumuho sa Mati City. Alinsunod ito sa naging kautusan ng city officials ng Mati upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Matatanda ang mga batong ito ang naging sanhi ng pagkasawi ng isang pamilya noong kasagsagan ng epekto ng shear line sa lugar. Dahil dito, agad na kumilos ang lokal na pamahalaan upang maiwasan ang posibleng pag-ulit ng trahedya. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Inaasa magkakaroon ng oversupply ng sibuyas simula sa susunod na buwan at posibleng hindi na magkasya sa mga onion cold storage facilities sa Nueva Ecija. Buwan ng Marso ang anihan ng pulang sibuyas kaya inaasahang bababa rin ang presyo. Plano naman ng ibang magsasaka na imbakin na muna ang mga ito at ibenta kapag hindi na palugi ang presyohan. Si Nestor Torres, humahataw. 3 araw pa lang ang nakalilipas nang dumating na sa Onion Cold Storage Facility ng Provincial Government ng Nueva Ecija ang mga inaning sibuyas ng ilang magsasaka sa bayan ng Bungabon at Palayan. Sibuyas ng magsasaka sa Onion Cold Storage. At kapag tumaas naman na ang presyo ng sibuyas at ilalabas na ito, doon pa lang sila magbabayad sa cold storage ng LGUs. Kada 28 per kilo sa red bags ay babayaran nila ito ng 35 pesos depende sa dami sa kanilang stock na sibuyas. Samantala, inaasahan rin ngayong Marso ang pag-apaw ng dating ng puti at pulang sibuyas sa mga onion cold storage ng LGUs. Sa ngayon, kami ang pinakamababang monthly. Andito naman po ang cold storage natin para po sa mga farmers natin na gusto maglagay. Nakanda po kaming tanggapin sila. Ani po siguro sila mga March. Maaari po mapunutin siguro tayo mga April. So sakali maganda yung magiging ani ng mga magsasaka natin.
Para naman sa onion farmer na si Mang Renato Santos, mas pabor sa kanila na mag-stock sila ng sibuyas sa cold storage para wag itong mabulok at mapakinabangan pa nila sa hinaharap. Ang pram gate lang po namin dito ngayon, sa ngayon, 30 to 32 sa white. Tapos po, pagdating naman sa palengke, ang laki naman na ng presyo. Sa palengke po, baka nagdire-retail na sila ng mga 16 yan. Samantalang dito sa amin, ang baba kung tutuusin. Samantala, wala namang dapat ipag-alala sa sibuyas na nasa cold storage dahil binabantayan ito ng mga plant operator na huwag itong masira. Hindi po siya masisira dahil una po naka-settings na siya. Tapos ang mahalaga po dito yung mga blower po natin para yung lamig po nasisirculate. Tapos hindi po mag-yelo yung sibuyas. Yun lang naman po nakakasira pagka nag-yelo po yung sibuyas. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Naglabas naman ang lokal na pamahalaan ng traffic rerouting scheme para sa mga residente at turista na makikiisa naman sa pagdiriwang. Ayon sa Baguio City Government, isasara sa araw ng Sabado, February 28, ang mga pangunahing lansangan sa lungsod. Ama ito ay ang Panagbanga Park South Drive, ang buong kahabaan ng Session Road, Magsaysay Avenue, Harrison Road, Jose Abad Santos Drive at Lake Drive hanggang Melvin Jones. Sarado sa mga motorista ang nasabing mga lansangan mula 1:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Ilan sa mga gaganaping aktibidad sa araw ng Sabado ay ang grand opening street dancing at floral float parade. Makikita ang buong detalye ng rerouting scheme sa official Facebook page ng Baguio City Information Office. Pinapayuhan ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe upang makaiwas sa abala. Hataw Balita ngayon. Habang papalapit ang isa sa mga pinakaaabangan at pinakamasayang selebrasyon sa bansa, unti-unti na ring nabubuo ang mga simbolo ng kasiyahan at kultura ng Baguio City, ang mga floral float para sa Grand Float Parade. Silipin natin ang makukulay na paghahanda sa likod ng mga obrang ito. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Sa pagdiriwang ng Panagbanga Grand Floral Float Parade sa Linggo, highlights muli ang hile-hilerang nagagandahang karosa ng mga bulaklak. Pero bakit nga ba may floral float sa Panagbanga Festival? Ang mga floral float ang itinuturing na puso ng pagdiriwang. Simbolo ito ng muling pagbangon ng Baguio City at pagpapakita ng yaman ng bulaklak, kultura at pagkamalikhain ng lungsod. Sa bawat makulay na disenyo, isinasalaysay ang identity ng Baguio bilang summer capital at flower garden city ng Pilipinas. Ngunit paano ba ginagawa ang mga floral float na nakikita natin sa parada? Nagsisimula ito sa matibay na balangkas na yari sa bakal, kahoy at kawad. Dito hinuhubog ang pangunahing istruktura, maaring higanting kabayo, paru-paro, swan, puso o malalaking bulaklak. Kapag buo na ang forma, saka ito lalagyan ng libo-libong sariwa at makukulay na bulaklak na mano-manong ikinakabit isa-isa. One of the challenges is the source of flowers, especially in the colors of red and yellow. Because here in Baguio, I'm not sure if it's applicable to other float makers as well. We had a hard time finding the right color for our brand. So to make way for the colors to pop, we use like dye, or floral sprays. Hindi biro ang proseso, araw at gabi ang trabaho ng mga artisan at manggagawa upang matiyak na detalyado, balanse at kapansin-pansin ang bawat anggulo ng float. Ang kwan lang dito is yung framing talaga. Yung unang-una kasi talaga yung framing, yun ang mahirap. Tapos after framing, yung floral foam na naman. After floral foaming, doon na tayo entra na florist, doon na kami magbubulaklak. So kung pangit yung pagka-frame, hindi lalabas yung lalo to mga meticulous yung lalo yung may mga pangalan. Mahalaga ang eksaktong hugis at maingat na pagkakabit ng bulaklak upang tumagal ito sa buong araw ng parada. Sa likod ng engranding palabas sa kalsada, naroon ang tiyaga, disiplina at pagmamahal sa sining. Kaya sa bawat pagdaan ng floral float sa harap ng mga manonood, hindi lamang ito dekorasyon, ito'y buhay na simbolo ng kultura, pag-asa at pagkakaisa ng Baguio.
yung pag-structure. Yun ang it takes around, sabihin mo ng 12 days, 10 to 12 days is structural. Welding jobs, carpentry, and then at least less than a week yung floral foams. Pag-install nun, yun, yung difficulties niya. Tapos yung pag-layout ng flowers, syempre, yun, kailangan alam mo na naman ang itatagal ng bawat bulaklak na i-install mo. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Nakiisa sa Drug Awareness Campaign ng pulisya at barangay sa Liloan sa Misamis Occidental ang Members Church of God International sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng pagkain. Aabot sa 900 estudyante at residente ang nakinabang sa nasabing aktibidad. Si Alan Manansala, humahataw. Nag-pray kasi ako kagabi na sana kung mayroon kaming activity is mag-join na lang kasi mas prefer manggod na mag-join lang mi sa inyo ha kay daghan ang matapok pero so much thankful ana kay sa inyo hang in partnership with you kay kanang mas kumbaga na tighten ang kumbaga ang relationship sa community o sa PNP. So I hope nga sa sunod-sunod pag yun nga mga activity makauban gihapon mo namo. Magkatulong na namigay ng free meal ang mga pulis at kawani ng barangay sa Barangay Liloan, Bonifacio, Misamis Occidental sa tulong ng Members Church of God International o MCGI. Kasabay ito ng awareness program na pinangunahan ng pamahalaang barangay ng Liloan. Ang mga residente ng barangay at mga estudyante ng Liloan Central School at Bonifacio National High School ang kabilang sa mga benepisaryo ng programa at libreng pagkain. Kasunod nito, nagsagawa naman ng clean-up drive ang mga nakilahok bilang suporta sa programa ng lokal na pamahalaan para mapanatili ang kalinisan sa kanilang komunidad. Bahagi rin ng okasyon ang isang drug awareness campaign na ibinahagi ng MCGI at ng 102nd Maneuver Company sa Barangay Upper Usugan. Layo nitong paigtingin ang kaalaman ng mga mamamayan laban sa illegal na droga. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 1,000 individual ang nabigyan ng libreng pagkain sa buong maghapong programa na ikinatuwa naman ng lokal na pamahalaan. Ako nagpasalamat sa nahitabo karon nga pagpiding sa mga bata ug sa mga dagko pod. Ug ilabi na sa nagdumala sa drug symposium sa pagpasabot sa mga kabatanunan nga mahilayo sa mga nga ginadili nga drugas. Ug nagpasalamat usab ako sa MCGI nga ning suporta pod sila. Daghang salamat. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay dan sa Liloan, magandang umaga po sa inyo. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click
ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula po sa unang Tesalonica 5:18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Wala na tayong oras, wala nang bati. Sabi ni Adet na Diyosa, thank you very much. Alex, of course, si Paraon, kasama natin si Bernie. And of course, Cardo. Nakita ko rin si Direk ni Elman, Brad Elman. Sa lahat po ng narito, mga doctors natin, lahat ng staff ng MCGI dito sa MCGI Charity Center sa Marikina, maraming salamat po. Ang kasama natin dyan, si Races at saka si Ian. Thank you very much. Tama na daw po. Maraming salamat. Mga kasambahay. At syempre kay Joe Annano and Adet. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-27 sa buwan ng Pebrero 2026. Yan. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako naman po si Annie Berton. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.